Nako mga kababayan, ex-Major General ng Philippine Air Force nagsalita na no at sabi niya dito hindi daw siya dadalo at hindi dadalo ang grupo niya sa darating na rally ng mga iba't ibang grupo kagaya daw ng Makabayan, no? Dahil may masamang plano daw mga kababayan itong mga magrarally sa November 30. Nako, basahin natin itong buong detalye sabi ni ex-Major General Romeo B. Pukis mga kababayan, sabi niya dito, hindi po kami dadalo o sasama dyan sa November 30 rally sa Luneta at People Power Monument dahil unang-una ang nag-organisa nito ay kasama dyan yung Makabayan eh. Ayan. Alam naman natin yung kanilang killing ay komunista. Hindi po kami sasama sa kanila at nalaman namin na may plano silang maghasik ng kaguluhan. Halak ka. Kaya hindi kami sasama dyan. Ayan, basahin natin yung buong detalye. Sabi dito, hindi kami sasama dyan sa November 30 rally. Ito ang pahayag ni retired Major General Romeo B. Pukis, lead convener ng United People's Initiative. Kaugnay ng desisyon ng kanilang grupo na hindi dumalo sa anumang mobilisasyon sa Luneta at People Power Monumento sa nalalapit na rally sa Nobyembre 30. Git niya, may seryosong dahilan ang kanilang paglayo sa aktibidad. Ayon kay retired Major General Pukis, sabi niya pa dito, hindi po kami dadalo o sasama dyan sa November 30 rally sa Luneta at People Power Monument dahil unang-una ang nag-organisa nito ay kasama dyan yung Makabayan eh. Alam naman natin yung kanilang killing ay komunista. Hindi po kami sasama sa kanila at nalaman namin na may plano silang maghasik ng kaguluhan. Kaya hindi kami sasama dyan. Nako mga kababayan. Ito yung nakakatakot no? Dahil may plano daw na maghasik ng kaguluhan. Kaya pala hindi nila pinapasama yung mga DDS tsaka itong mga loyalista. So, abangan natin mga kababayan sa November 30 kung ano ang gagawin nitong mga magrarally sa November 30, no? At sabi niya pa dito, sa panayam na inilabas ngayong Lunes, November 24, sa programa ni Ted Filon, binigyan diin ni General Pukis na hindi sila papayag na mahila sa anumang kilos protestang posibleng mag-ugnay sa panggugulo. Iginiit ang kanilang responsibilidad na tiyaking hindi magagamit ang kanilang pangalan at organisasyon sa mga galaw na taliwas sa kanilang advokasya. Kasabay ng ilang impormasyon na kanila umanong nakalap ukol sa seguridad, umigting pa ang pangamba matapos ang magkakahiwalay na babala mula sa ilang personalidad na posibleng samantalihin ng ilang grupo ang malaking pagtitipon. Ayan mga kababayan, yung buong pahayag ni retired Major General Romeo Pukis mga kababayan. So alam naman natin nung nangyaring September 21, nagkaroon ng kaguluhan sa may dito sa Mindiola. Nagkabugbugan, nagkabatuhan at pati yung mga ibang pulis ay binugbog nitong mga kabataan na pumunta doon no, nagrally sa Mindiola. At ang nangyari, nagbato din ang pulis ng tear gas no, at doon nga nagkaanuhan lahat, nagkahiwa-hiwalay. So ayun, na-control naman ng kapulisan no yung mga pangyayari, pero medyo marami po ang nasirang mga establishmento katulad ng Sogo. Pinasok pati yung Sogo mga kababayan.
Talagang matindi yung nangyari noong September 21. Marami rin pong nakulong at ang pinagbibintangan nila na kaguluhan noon ay si Manong Chavit Singson daw nag-utos, mga kababayan. Wala naman silang naipakitang ebidensya na si Manong Chavit. At hindi naman at lumabas din ng ang resulta ng kapulisan na ang ano daw ang may pakana yung mga ano daw iba't ibang grupo katulad nung kasi pumunta doon yung yung Makabayan Black doon sa estasyon ng pulis, no? Pumunta sila doon para kausapin yung mga nakulong. Palagay ko kanilang tao yon kasi hindi naman sila pupunta doon kung hindi sila pupunta, no? So, yun po yung nangyari nung September 21. Grabe, mga kababayan. Talagang akala namin noon mapapasok na talaga yung Malacanang, no? Pero ang nangyari ay naano pa rin na nagawan pa rin ng paraan ng kapulisan, no? At na control nila yung mga pangyayari. So, yun po. Hindi lang natin alam ngayong darating na November 30 kung ano yung mga plano nito. So, abangan natin. At ngayon naman mga kababayan, pag-usapan din natin tong post ni Manang Aimee, no, na sabi kasi ni President Bongbong Marcos, hindi niya na daw nakikilala ang ate niya at hindi daw ate niya yung nagsasalita doon sa INC rally, mga kababayan. So ito naman sumagot si Manang Aimee. Sabi niya, hindi ko gusto ang mga pagsinding nagaganap dyan sa palasyo. Sabi niya dito, basahin natin, hindi ko gusto ang mga pagsinding nagaganap dyan sa palasyo. Ito ang patutsada ni Senator Aimee Marcos matapos siyang hindi imbitahan sa Christmas tree lightning sa palasyo at matapos ang mabigat na pahayag ni Marcos Jr. na ang babaeng nakikita sa TV ay hindi niya kapatid. Halaka, mga kababayan. Ano kaya itong sa isip ni BBM? AI kaya si Senator Aimee Marcos, mga kababayan? Kaya hindi niya na daw nakikilala. Hindi niya na nakikita, mga kababayan. Hindi niya daw kapatid eh. Ayon kay Aimee, kung sasabihin man ako, hindi rin ako pupunta sa Christmas tree lightning. Hindi ko gusto ang mga pagsinding nagaganap dyan sa palasyo. Isang linya na tila pinatutungkulan at tinatarget ang mismong kapatid. Ayan. Bago ang pasaring ni Aimee, naglabas si Marcos Jr. na pahayag na ikinakagulat ng marami. Sabi niya, the lady that you see talking on TV is not my sister. So we are worried about that. I hope she feels better soon. Ayan. Sinundan pa ito ng pag-amin na hindi na sila nag-uusap. We no longer travel in the same circles. So no. Matatanda ang ibinulgar ni Senator Aimee Marcos sa INC rally na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang Pangulo. Sabi niya pa dito, maging ang kanyang First Lady at anak na si Representative Sandro Marcos na agad namang pinabulaanan ng palasyo. Ayan mga kababayan. Tingnan natin yung mga comments. Sabi dito, baka dagay travel in the floating high circle. Ayan sabi ni Nemi Jordan. Margaret Cabalida Lucero, Senator Madam Aimee, go lang. Nasa tama naman ang ginagawa mo para sa mga taong bayan. Loreto Caraan, Sinding Chuhay Ading. Ayan, sabi ni Loreto Caraan. Belt Asilom, mismo si PBBM ang nagsabi na hindi niya kapatid si Senator Aimee. Aray ko, mukhang tama nga kasi ang totoong Marcos ay si Aimee. Para sa akin, iwan ko lang sa inyo kung sino. Ayan, sabi ni Belt Asilom. Tapos sabi pa dito, Pani Rivera, Aimee, inggit na inggit kay PBBM. Halaka, inggit na inggit ka daw Senator Aimee, sabi ni Pani Rivera. Victor Paidelan, ang kapatid ay may alam kung ano ang gawain ng kanyang kapatid kasi
Sila ang laging magkasama mula bata hanggang ngayon. Kaya kay Amy ako naniniwala, hindi sa mga marites. Ayan. Domingo Geta Oldim, just go on Senator Amy Marcos. We're here for you. Ayan. Vicky Nishikawa, Senator Amy Marcos, tama lang na nasabi mo ang katotohanan. Bilang kapatid, panganay sa bunsong kapatid na labis mong pag-alala. At mula sa ngayon na nailabas mo na ang sama ng loob mo sa kapatid na hindi ka nakilala. Ayan. Huwag na po nyo ipagpilit pa na lumapit sa kanila. May panahon din na pagsisihan niya ang pag-alala mo sa presidente ng Pinas. Marami din naman ang nagmamahal sa iyo. Hindi ka nag-iisa, fight work lang po. Nariyan ang mga DDS na kakampi mo. God bless you. Ayan, sabi ni Vicky Nishikawa. So ayun mga kababayan, ano pong pahayag nyo dito sa sinabi ni Senator Amy at ni PBBM, no? Mukhang nagtatalo na talaga ang dalawa, no, mga kababayan. Hindi na daw sila magkakakilala. Pero si Senator Amy, kilala niya si BBM. Talagang matindi ang kanilang away, mga kababayan, lalo na nung siniwalat ni Senator Amy, no, nung INC rally, mga kababayan. So yun, mag-comment kayo kung ano masasabi nyo dito, at sa mga bagong pasok, pasubscribe po ng ating channel. Maraming salamat po.